Medyo napabalikwas ako ng bangon sa upuan. Umalingaw-ngaw kasi bigla ang boses ng isang lalaki. Sobrang bilis tuloy ng kabog ng dibdib ko. Pero mabuti na rin yun, at least nagising ako sa isang mabigat at madilim na panaginip. Hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Salamat sa nanggising sa akin na boses mula sa speaker. Napaayos ako ng upo, napabuga ng hininga at sinubukang kalmahin ang sarili. Muli akong napabuntong hininga at napabaling sa aking kaliwa. Natatanaw ko na mula sa katabing bintana ng pampasaherong eroplanong kinalululanan ko ang lungsod ng Puerto Princesa. Kinumpirma rin iyon ng boses ulit ng piloto sa speaker. Attention passengers, we've now reached our destination. Ang sabi, ilang sandali na lamang at lalapag na ang eroplanong sinasakyan namin. Dito na ako naninirahan. 5 taon na. Naririto kasi ang maliliit kong negosyo. Ngunit hindi tungkol sa Palawan ang umuukupa sa utak ko sa kasalukuyan. Kahit anong pilit ko, sumisingit ang mga alaalang nagpalito at nagpabago sa akin. Mukhang naiwan na nga sa memoryang iyon ang aking isipan at kamalayan. Napanikinipan ko pa nga ilang segundo lang ang lumipas. Siguro nga habang buhay ko na yung dadalhin. Kagagaling ko lamang ng Zamboanga City. Ilang oras pa lang ang nagdaan nang huli kong itapak ang aking mga paa sa lugar kung saan ako ipinanganak, lumaki at nagtapos ng pag-aaral. Dalawang linggo na ang nakararaan. Kinumbinsi ako ng pinsan at kaedaran kong lalaki na si Ellie na magbakasyon doon kahit 1 linggo lamang. Malapit na ang pista ng daop at nagpaplano ang buong angkan natin na mag-reunion. Hinahanap ka rin nila. Ilang taon ka na raw na hindi dumadalaw. Aniya. Ngunit hindi agad ako makadesisyon dahil sa negosyo ko. Kahit maliit iyon, hindi naman ganoon kadaling ihabilin lang sa iba o isarapan samantala. Hanggang sa binanggit ni Ellie ang off-road trail biking dahil alam niyang madalas ako sa mahogany downhill track sa Puerto Princesa. Meron pa akong isang spare na mountain bike na pwede mong gamitin. Aniya. Inilarawan pa niya ang trail mula Daop papuntang kabilang barangay sa Limisawan. Alam niyang mapupukaw ang interes ko roon. At ayun na nga, isang araw bago ang pista, nasilayan kong muli ang binansagang Asia's Latin City dahil sa wika ng mga Zamboangueño, kung saan 60% ay wikang Espanyol at ang natitirang porsyento ay galing sa ibang lengguwahe mula sa mga karatig probinsya at iba pang lugar. Sementado ang National Highway at ibang mga kalsada, kaya mahigit kumulang na 45 minuto lang ang biyahe sa pampublikong sasakyan mula city proper hanggang Daop. Pero mas naging maiksi ang biyahe ko dahil sinundo ako ni Ellie sa Zamboanga International Airport gamit ang isa sa 2 niyang van na gamit din sa pamamasada. Ang Daop ay isa sa mga sityo ng Barangay Singali. Urbanized ang nasabing barangay dahil naroroon ang ilang malalaking negosyo, fishing ports, pati shipyards. Huli kong balita ay naglipana na roon ang mga tao mula sa iba't ibang probinsya at syudad. Marami raw doon na tumira, partikular na sa Daop. Gayunpaman, naroroon pa rin ang mga orihinal at matatandang pamilya, kagaya na lang ng angkan namin. Ang ancestral house ng lola ko na halos gawa lahat sa kahoy at halos puno ng carving designs ay nakatindig pa rin sa tabi ng National Highway. Madali itong mapansin dahil sa makaluma nitong istruktura at disenyo.
Nang makarating kami ni Ellie sa bahay ni Lola, hindi kami magkamayaw na magkakamag-anak sa pagbati at pangungumusta sa isa't isa. Kanina pa raw sila nandoon. At alam kong ang iba sa kanila ay kahapon pa dumating mula sa ibang lugar at doon na natulog. Gawain na naming tumira sa bahay na iyon hanggang sa matapos ang pista o reunion. Hindi natigil ang harutan. Hindi rin maubos-ubos ang pagmamano sa mga matatanda. Kinansyawan pa nga ako eh. Ang sabi, 25 anyos na raw ako, may itsura naman at sakto lang ang build at height. Kaya dapat nang mag-asawa. Pero todo ngiti at kwento lang ako kahit ngalay na ang aking panga. Iniiwasan kong magdahilan pa dahil mas lalong hahaba ang diskusyonan. Opo ng opo lang para masaya lahat. At nang sa wakas ay humupa na ang ingay at excitement. Ipinakita ni Ellie sa akin ang mga bisikleta. Sumapit ang pista. Nagsimba muna kami ng maaga. Nang pumutok ang araw, nakaaaliw pagmasdan ang makukulay na bunting sa buong daop. Naka-e-enjoy panoorin ang pahabang parade sa National Highway na nagtapos sa plaza kung saan may programa at iba't ibang palaro maliban pa sa liga. Halos nagko-contest din sa palakasan ng volume ng mga bidyoke ang bawat bahay. At syempre pa, ang inuman hinding-hindi mawawala. Ngunit iba ang pinagkakaabalahan namin ni Ellie. Nilibot namin ang buong daop gamit ang mga bisikleta. Kahit pawisan, baka sa mukha namin ang galak at sigla. Huminto lang kami at bumalik ng bahay ng magutom. Eksaktong tanghalian na. Ang susunod nating ruta, ang trail papuntang Limisawan. Sabi ni Ellie habang nakatayo. Nakapatong ang malaking binti sa bangko at ngumunguya ng kinakain. Mas nagmukha siyang higante sa ganoong ayos na nakatayo at hawak ang plato. Habang ako naman ay nakaupo at nakatingala sa kanya. At sa itsura ng natitirang pagkain sa plato niya, mukhang hihirit na naman ng ulam at kanin. Tara! Excited pa ring sang-ayon ko habang dahan-dahang pinapapak ang dinuguan at igado na nakahain sa lamesa. Kilo-kilometro iyon nang tingnan ko sa Google Map. Tiyempo pa nga kasi niyaya kami ng kaibigan ni Ellie sa kaarawan ng ama nito na kapitan mismo ng barangay Limisawan. Puntahin at libutin muna natin ang mga ito. Dagdag pa ni Ellie habang nakaturo ang isang daliri sa screen ng kanyang cellphone. Kita roon ang mapa at trail ng lugar. Kaya nating tapusin to bago mag alas 4 ng hapon mamaya. Pagkatapos ay diretso na tayo sa kaibigan ko sa Limisawan. Ilang sandali pa hindi ko maipagkakaila ang pagkamangha ko sa tanawin habang binabagtas namin ang daan. Malimit na nasa gilid at tuktok ng bundok ang naturang trail kaya tuktok din ng mga puno sa ibaba ang nakikita namin. Para tuloy kaming lumilipad. May iba namang daan ngunit sa highway iyon at sementado ang kalsada. Mas may trail sa rough road. Ika nga'y adrenaline rush. Pakiramdam mo ay nag-e-explore ka ng bagong lupain. Nang makarating kami sa bahay ng kapitan sa barangay Limisawan, nag-umpisa na ang sayawan, kainan at inuman. Hindi ako mahilig sumayaw, kaya nagpasya akong panoorin ang nakakalokong dance steps ni Ellie at ng kaibigan niya. Partner silang dalawa. Pagiling-giling at paliyat-liyat. Yung tipong tats by tats at paro-paro G na may twerk-twerk pa nga ang mga puwet nila. Tapos puro tunog TikTok at budots pa. Yung remix.
Sumakit muli ang pangako sa kakatawa sa kakanood kay Ellie at sa mga ekstrang kalamnan niyang nagyugyug din. Kinabukasan pagkatapos ng pista, nagising akong masakit ang ulo at mabigat ang katawan. Bumangon ako at nakita ko si Ellie na tulog sa katabing kama. Humihilik ito. Doon pala siya natulog sa bahay ni Lola Pilar kaysa umuwi ng sariling bahay na ilang metro lang naman ang layo. Tinungo ko ang kusina na bahagyang nakapikit pa ang mga mata. Naroong nagkakape ang mga magulang ko, si Lola, ilang tiyahin at mga pinsan. O sa Horaya? Tanong ko nang maupo. Ang ibig sabihin ay anong oras na? 5:00 pasado raw ng umaga. Sagot ni Lola. Body clock ko na talaga na magising ng ganoon kaaga kahit hindi maganda ang pakiramdam. Half close pa rin ang mga mata ko. Natatawang nagkomento ang isa kong pinsang babae na gulo-gulo pa raw ang buhok ko at hindi man lang naghilamos o nagmumog. Nakitawa na lang ako kahit pinupukpok ng martilyo ang sentido ko. Pagkatapos ay nagtanggal ako ng dumi sa mga mata gamit ang suot kong t-shirt. Ew! Halos chorus na sigawan ng mga pinsan kong babae. Yung iba, may landi at arte pa yung pagkakatili. Nakatikim naman ng batok kay Lola. Kutsino! Sabi niya sa Chavacano. Nakadidiring madungis ang ibig sabihin nun. Nagkomento rin ang tiya ko sa paraan ng pangangatok daw namin ni Ellie sa pintuan ng bahay noong gabi. Nakabubulahaw raw. Kulang na lang gibain namin. Ha? Tanging naisagot ko. Mabagal magproseso ang utak ko ng umagang iyon. Reklamo niya, bago naghating gabi, ang lakas daw ng mga katok namin ni Ellie. Nang buksan niya agad-agad ang pinto, tulog naman kami sa katabing hagdanan. Napailing ako at sinabing, "Talaga?" Parang tanga lang. Wala kasi akong matandaan ni isa sa mga ikinikwento ni Auntie. Anya muli, ginarahe raw niya ang mga bisikletang ginamit namin kasi iniwan lang naming nakatiwangwang. Akala ba raw niya ay napaka-precious, na may diin pa ang pagkakabigka sa salitang precious sa amin noon kasi kung makabili ng spare parts at makapagreklamo kung nagasgasan, daig pa ang drama sa TV. Kahit lutang ang isip ko, mabilis akong nanaog ng bahay upang silipin ang mga bisikleta. Akala mo magic scanner ang mga mata ko sa ginawa kong mabilisang pag-check up. Hanggang sa napabuntong hininga ko. Wala akong nakitang yupi o ni isang gasgas. Wala ring flat na gulong. Ay, mabuti naman. Nais sa loob ko. Grabe pa namang mag-react si Ellie kung nagkataon. May nakatimpla ng kape para sa akin nang muli akong pumanhik ng kusina. May iniabot pa sa akin si Mami na gamot. Isang mefenamic acid. Halata na yatang masakit talaga ang ulo ko dahil sa hangover. Oo, hangover. Epekto ng inuman sa kaarawan. Diyos mio, sobrang bigat nyo kayang dalawa kagabi. Ani Auntie sa wika namin. Hindi pa pala siya tapos sa pagrereklamo. Sabi niya, nang gising pa siya ng iba para buhatin kami ni Ellie papunta sa kwarto. Napabuntong hininga ako.
Matagal ng panahon mula nung huli akong nalasing ng ganoon katindi. Noong gabi na lang na iyon. Idagdag pa ang hangover. Kaya talagang lipad ang isip ko at ang bagal magsibalikan ng aking memorya. Paano kayo nakauwi rito kung lasing na lasing kayo kagabi? Tanong ni Lola. Hinatid kami? Alanganin kong swestyon sa wika namin. Wala akong nakita o napansin na may iba pa kayong kasama kagabi. Mga bagsak niyong katawan lang. Singit ni Auntie sa Chavacano. Natawa ako. Sinabi kong gusto yatang ipakahulugan ni Auntie na nagbike kami ni Ellie pa uwi natatandaan kong nakayukyok na ito. Nauna itong nalasing kaysa sa akin. Tama. Unti-unti ko nang natatandaan. Tumalab na yata ang ininom kong pain reliever at kape. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari sa kaarawan ng kapitan mula sa umpisa hanggang sa hinila kami ni Ellie ng kanyang kaibigan sa umpok ng mga nagiinuman. Hindi na namin namalayan ang oras. Nakailang tagay na yata ako pero hindi ko naramdamang nalalasing ako. Sabi ko pa nga sa mga kainuman, okay pala tong tuba. Manamis-namis kahit amoy suka. Sabay halakhak. Iyong tipo ng halakhak na wala ng kontrol ang volume. Hindi ko nga sana tutunggain yun nung una dahil hindi ako umiinom nun. Pero nakakahiya namang tumanggi. Lalo pat iyon lang ang alak doon sa umpok namin. Lumalalim ang gabi at sumasarap din ng mga kwentuhan at tawanan namin kahit walang saysay at paulit-ulit. Nang napansin kong nakatulog na sa upuan si Ellie, sabi ko sa mga kainuman na uuwi na kami. Pasigaw pa nga para marinig nila. Kasi ang lakas pa rin ng tugtog sa sayawan. Ang sabi ng nakakatandang kapatid ng kaibigan ni Ellie, may mini truck sila kung saang pwedeng isakay ang mga bisikleta. Ito raw at ang kapatid nito mismo ang maghahatid sa amin. Napansin kong nag-slow motion ang galaw ko. Slurred na ang pananalita at gusto kong tumawa ng tumawa kahit walang dahilan. Pero nasa huwisyo pa rin ako. Kaya sige, ayos lang. Mamaya na kami uuwi. Tuloy ulit sa inuman. Maya-maya tumayo ako kasi naiihi ako. Subalit biglang rumagasa ang hilo. Boom! Bagsak ako. Ganoon pala ang tuba. Mabagal ang epekto pero para akong tinadyakan ng kabayo sa lakas ng tama nito. Ay mali. Sipa yata ng ostrich iyon. Yung naramdaman ko dahil mukhang doble sa tama. Mas malakas daw kasing manipa ang ostrich. Sabi ng caretaker ng mga ostrich sa Baluarte Zoo sa Vigan City noong minsang namasyal ako roon. Ewan kung totoo yon o nanggo-good time lang yung caretaker. Hindi ko na nakayanan ang antok. Huli kong naulinigan at natandaan na nagtawanan silang mga kainuman namin ni Ellie. Bumagsak kasi ako sa lupa. Iyong tipo ng bagsak na parang natumbang punong kahoy. Tuwid at diretsyo na parang poste ng kuryente. Kung humagalpak naman sila ay talagang wagas. Humagalpak din ng tawa ang mga nakikinig sa akin sa kusina kaya nawala ang momentum kong magkwento. Ang sarap nilang batukan isa-isa. Wow! Sabi ng pinsan kong babae sa Chavacano at pinilit na gawing nakakatakot ang boses at mukha. Baka yung white lady sa puno ng mangga yung nag-uwi sa inyo rito. Mabilis pa sa 4:00 nagsisang-ayon na pabiro ang iba. Sari-saring nakakatakot na mga ideya tuloy ang kanilang pinagsasabi. Mas lalo pa silang lumapit at nakiumpok sa lamesa. Nailing at nangiti ako. Bakit ba kapag usapang kababalaghan at katatakutan ay gustong gusto ng karamihan? Pero kapag ginulat o tinakot mo ay duwag naman at nagtitilian pa.
O baka si Viejo Akil. O di Sumaga Apo. Otro parientes. Singit ni Lola Pilar. O baka si tandang lalaki iyon. O mga apo niya. O ibang mga kamag-anak. Ang ibig niyang sabihin. Sabay-sabay na nagsitinginan ang mga pinsan ko kay Lola. Skeptikal ang mga mukha. Sila na unang nagsekwento ng mga multo, espiritu, duwende at kapre. May namiss ba ako sa usapan? Ken si Viejo? Curious kong tanong kay Lola tuloy. ¿Y por qué Viejo su nombre? Sino si tandang lalaki? At bakit tanda ang pangalan niya? Nakarinig ako ng daing sa paligid. Umikot ang mata ng iba. Si Ellie naman napangiwi habang nagkakape. Naroon na pala siya. Nagising yata sa lakas ng tawanan namin kanina. Pero si Lola ay naging sweet ang ngiti at tila nagniningning ang mga mata. Ganito kasi yan. Umpisa ni Lola sa Chavacano. Walang nakakaalam ng pangalan niya. Kaya iyon ang tawag sa kanya ng mga taga rito. Noong bago kaming kasal ni Chit, naikwento sa akin ng papa niya, ang lolo mo sa tuhod na si Gregorio, ang tungkol sa lahi at angkan nila, na tinatawag na Amulon. Sa pagkakataong ito ay mas dumami ang daing at haluyhoy sa paligid, pati ako ay napangiwi na rin. Paano ba naman pagbanggit pa lamang ng Amulon, bumalik sa alaala ko ang matagal ng kwento at sabi-sabi ng mga matatanda tungkol sa kanila. Nasa elementarya ako noong una kong marinig iyon. Noong una, syempre ay nakamamangha. Pero kapag paulit-ulit na ay nakakasawa na. Itong lupain na ito, noon ay malawak pa. Nag-enjoy na patuloy ni Lola sa aming wika. Akala mo first time niyang isinasalaysay iyon kahit ang totoo ay ilang daang beses na yata niyang naikwento sa mga pinsan ko. Si Papang Gregorio noon, kahit na ipangpupusta ang ilang lupain sa sugal lang dahil sa kalasingan, ay may mabait na kalooban. Malapit sa kanya ang kanyang mga trabahador sa nyogan at gawaan ng kopra. Minuwestra ng isa niyang kamay ang lupain sa labas. Wari naroroon pa ang matatayog na mga nyog at ang tapahan. Ang mga trabahador kasama ng kanilang pamilya ay pinayagan ni Papang na magtayo ng mga bahay sa dulo ng nyogan. Ang sabi-sabi, galing sa tribong huwakan ang ilan sa kanila. Maluwag si Papang sa mga kahilingan nila, tulad sa sweldo, pagkain at mga gamit. Kung kailangan nila ng tela para sa pampalibing ng kanilang kamag-anak kapag namatayan, binibigyan sila ng mamahaling klase. Halos katulad kasi ng tradisyon ng mga Muslim ang estilo ng kanilang libing. Alam din ni Papang na iilan sa kanila ay mga Amulon, ngunit nanatiling sikreto iyon. Kung kaya't tapat sila sa matanda. Kung ano rin ang ipakiusap ni Papang ay ginagawa nila. Noong bata pa si Chit at nagkalagnat daw ng ilang araw, ginamot siya ng isang trabahante na isang Amulon. Gamit lang ang langis at panghihilot. At minsan, humiling si Papang ng karning pang-ulam. Kinabukasan, pagbukas namin ng pinto nitong kusina, ay may nakasabit ng karne dyan sa dingding. Kunwari ay nagsihiyawan kami na akala mo ay natatakot sa kwento ni Lola Pilar at sa Amulon. Pinagbibigyan namin ang hilig at kasiyahan niya sa pagkukwento. Lola, hindi ba kayo natakot na malamang karni ng tao yon? Natatawang hiyaw sa Chavacano ng pinsan kong lalaki. Ang iba naman ay nandiri sa sinabi nito. Tonto, hebraw boss! Pasigaw pero natatawang ganting sagot ni Lola. Naghiyawan muli kaming iba at nangansyaw. Ganito yung namimiss ko eh. Yung sama-sama kaming lahat at ginagawang kalokohan ang ilang bagay. Tawa-tawa ka pa dyan. Kapag nagalit ang mga yun sa'yo, baka hindi ka makatulog sa gabi.
Nakangising dugtong ni Lola sa Chavacano. Muli kaming nagharutan. Sa kwento kasi, kapag ginalit mo raw ang amulon, iikutan daw nito ang bahay mo sa gabi. Maririnig mo raw ang tila huni ng uwak at paikot-ikot iyon sa bubungan na parang gusto niya itong sirain. Sa madaling salita, lumilipad ito. Noong baby ka pa at minsang lasing si Chit, hindi na niya kayang tumayo kaya nakiusap siya sa amulon na nagkataong narinig niyang lumilipad. Naiuwi siya sa bahay. Kinabukasan, naaalala pa niyang nakikita niya ang tuktok ng mga puno at bubungan ng ilang bahay noong gabing iyon. Ani Lola muli sa wika namin. Sabay turo sa tito ko nakakasali lang sa umpukan. Binalingan ako ni Lola. Kaya malamang kagabi, Arlo, mga amulon din ang nag-uwi sa inyo rito ni Ellie. Napakamot sa ulo si Ellie. Lola, napaka-close to impossible naman yan. Biro niya sa Chavacano. Huwag niyong sabihing nagbike sila habang tangan-tangan nila kami. Muling hiyawan at tawanan ang namagitan. Kahit ako, hindi ko napigilang mapahalakhak. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang gustong ipakahulugan ni Lola. Pero puro kalokohan lang talaga ang mga pinsan ko. Subalit animated pa rin ang ekspresyon ng mukha at gestures ng mga kamay ng matanda. Torpe! Pabirong saway ni Lola kay Ellie, na ibig sabihin ay tanga o ulol. Hindi masyadong halata na mahilig magmura si Lola. Nagpatuloy siya sa Chavacano. Ang ibig kong sabihin ay kinarga kayo at inilipad pa uwi. Noon, nakagawian nilang bantayan at tulungan ng pamilya ni Papang Gregorio bilang ganti sa kabaitan niya. Hanggang ngayon ay parang iginagalang pa rin nila ang gawing iyon sa pamilya ng Lolo Chitnyo at sa susunod na henerasyon nating mga Ibanez. Kaya yan, tinulungan kayong iuwi kagabi. Mukhang pambihira at nakaka-excite, hindi ba? Pero walang patunay ang tungkol sa amulon. Walang makapagsasabi at walang ebidensya. Nasubukan kong magsaliksik dati tungkol sa lahi nila noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Curious lang ako kung nasali ba sila sa Philippine Mythological Creatures dahil gusto kong makita ang itsura nila. Ngunit wala rin. Wala. Kahit sa ang archives, mapa lokal man o mapa nasyonal. Kahit sa mga universidad na nagsasagawa ng mga pag-aaral tungkol sa paranormal o katulad ng gantong impormasyon at pangyayari. Wala rin kahit sa blogs sa internet o iba pang websites. Kahit i-google pa. Ang sabi, ang pangkat ng mga trabahador ay lumayo sa lipunan at lalong namundok nang dumami ang mga tao sa dao. Hindi iyon maiiwasan dahil dati na silang mahiyain at mailap sa tao. Ang sabi rin, nasa upper limisawan na sila kung saan bihira lang na napupuntahan ng mga tao. Hala kayo! Mamaya dadalaw si Viejo. Kantsaw nila sa amin ni Ellie, sabay halakhak. Nananakot ba ang mga ito? Nagpapatawa. Naisaloob ko habang nangingiti. Kalyabo ka kamo. Natatawang saway ni Mami. Todo de locura se de vosotros maga pensamientos? Puro kalokohan yung mga naiisip nyo. Nginitian ko siya at binigyan ng thumbs up. Malay natin, baka nga yung mga kaibigan ni Ellie ang naghatid sa kanila kagabi. Pagkatapos ay umalis lang agad kaya hindi sila nakita at naabutan. Dagdag ni Mami muli sa wika namin. Sumabad si Ellie sa Chavacano. Oh, heto. Nagkakamot siya ng ulo habang nakatingin sa cellphone. Nag-reply na yung kaibigan ko. Nag-text kasi ako para magpasalamat sa paghatid sa amin kagabi. At sabi niya, welcome. Wala raw problema. At tango ang sagot ng mga nasa paligid. Humupa ang biruan. Nabasag ang maingay at masayang mood sa kusina.
Nakumpirma ang mga haka-haka. Ngunit lumipas lang ang ilang sandali, muli ring bumalik ang kwentuhan doon sa kusina ng pinaghalong katatawanan, kantsawan, biruan at katatakutan. Appreciated ko ng todo ang samahan naming magkakamag-anak kahit matagal akong nawala. Muli akong nangiti habang pinapanood sila. Alam kong babaunin ko ang mga alaalang iyon pagbalik ng Palawan. Kahit papaano, naging kakaiba, mahiwaga at masaya ang bakasyon ko kahit maikli lang. Kuya Arlo, tingnan mo. Sabi ng pinakabatang pinsan namin. Sabay pakita ng kanina pa niya piniplayback na sports camera ko. Iminuwestra niya ang kuha namin ni Ellie sa pinakahuling video file. Anong... Tanging nasambit ko. Tila nag-freeze ang utak ko. Nakinood agad ang iba nang makita ang reaksyon ko. Sa video mukha kaming nag-skydiving ni Ellie ng patiwari. Para kaming inililipad ng kung sino o ano sa himpapawid kasama ng mga bisikleta. Mabilis kong kinuha ang laptop ko at doon ipinasok ang mini SD card ng sports camera para mapanood iyon ng malakihan. Mabuti na lang at naikabit ko ang nasabing camera sa manibela ng bike. Gawain ko iyon tuwing may outdoor activities. Buti nga hindi iyon nadekwat noong lasing kami. Natahimik ang paligid sa pagko-concentrate sa panonood. Ako naman, nanlamig ang buong katawan. Pakiramdam ko ay bumalik at lalong lumala ang hangover ko. Sa isang video makikita ang trail at magandang tanawin ng Sitio Dao papuntang Barangay Limisawan. Sa sumunod na video file, nang nasa bahay na ng kapitan, inabot ng kamay ko ang camera upang i-turn off. Sa huling video file nang muling bumukas ang camera, makikitang isang palad ng tao ang nakatakip sa kalahati ng lente. Dahil madilim, hindi kita ang mukha ng nagmamay-ari ng palad. Maoobserbahang hindi sinasadya na maiyon iyon. Halatang sa manibela nakahawak ang kamay at nasamang nahawakan lang ang camera na nataong nakakabit doon. Maya-maya makikitang may gumiya sa mga bisikleta papunta sa tatlong lalaki sa dilim. Hindi maaninag ang mga mukha. Akay-akay nang nasa gitna ang alam kong mga tulog at lupaypay na nakatawan namin ni Ellie. Halata naman sa suot naming damit. Naisip kong napakalakas naman ng nasa gitna at kaya kaming akaying dalawa. Lalo na si Ellie dahil malaking tao siya. Hanggang sa pumihit pakaliwa ang manibela ng bisikleta, kaya nawala kami sa video. Ngunit maririnig sa background ang tugtog sa sayawan. Nangangahulugang malapit lang kami sa bahay ng kapitan. Ang nakapagtataka ay ang taong nasa gitna namin, kung saan makaluma ang itsura ng damit. Sigurado akong hindi ko nakita ang damit na iyon sa mga dumalong bisita sa kaarawan ng kapitan. Ibig bang sabihin ay nagawa namin ni Ellie na makaalis pa ng ilang metro palayo sa bahay ng kapitan at natagpuan kami ng mga nasa video? O malamang ay sinundo nila kami roon sa inuman? Subalit ilang sandali pa ay makikitang iniwan ng bisikleta ang lupa at umangat sa ere. Naging bird's eye view ang anggulo ng kamera. Kita sa ibaba ang tuktok ng mga puno at bubungan ng ilang kabahayan. Parang sa kwento ni Lolo Chit. Tumindig ang mga balahibo ko sa batok at mga braso sa napapanood. Dahil paminsan-minsan ay sumisilip sa lente ang gulong ng mga bisikleta. Pati na rin ang kalahati ng katawan namin ni Ellie. Ang ulo, buhok, damit at mga bisig namin ay nakalaylay sa kawalan. Kung susumahin sa video, tiyak na isang nilalang ang kumarga sa amin ni Ellie at ang isa naman ay sa dalawang bisikleta. Habang nasa itaas, maririnig din ang bawat pagaspas
ng mga pakpak na mga kumarga sa amin. Parang malaking pamaypay na humahampas sa ere na minsang nahahagip ng kamera. Kahalintulad iyon ng pakpak ng paniki. Iyon nga lang ay napakalaki. Ang iingay at ang gugulo tuloy ng mga nakikinood sa likod ko. Si Lola naman halatang nagbubunyi. Si Ellie sumigaw para tumigil ang pagpapanik at excitement sa kusina. At binasa niya ng malakas ang muling text ng kanyang kaibigan. Nagsosorry ang kaibigan ko sa nangyari noong gabi kasi hindi na niya kami naihatid pa uwi. Akala raw niya nung una ay nahihatid kami ng kanyang kuya dahil iyon ang kanilang usapan. At kaya iba rin ang sagot niya sa text nung una. Yun pala. Pati yung kuya niya ay naalasing din ng sobra. Kagaya niya, kaya yun. Kakagising lang din ngayon. Mas lalo kaming napatda at napanganga. Kakaibang bakasyon. Natatawa at mahinang sambit ko tuloy na may halo pa ring tensyon. Kakukuha ko lang ng baggage ko at kasalukuyang lumalabas na ng terminal ng airport ng Puerto Princesa. Bago ako umalis ng daop, napagdesisyonan namin na hindi ikalat ang video sa media. Inalaga ang matagal na mga amulun ang kanilang sekreto kaya ganoon din ang gagawin namin. Balik tulong namin iyon sa patuloy nilang pagbabantay sa mga Ibanez. Pero tiyak, kakalat sa media ang kanilang istorya at mabuting gawi sa paraang alamat o mitolohiya na lamang. Mahilig kasi ang ilan sa mga pinsan ko na magsulat at sumali sa mga literary contests. Ang iba ay may talento sa pagdodrawing. Ang iba naman ay vlogger. Malay natin, magugulat na lang ako isang araw na nasa listahan na pala ng mythological creatures ng Pilipinas ang amulun. Tiyak ding mas madetalye na ang mga deskripsyon sa kwento tungkol sa kanila sa mga susunod na henerasyon ng aming angkan. Kung si Viejo at pamilya niya o mga kaanak niya ang tumulong sa amin ni Ellie noong gabing iyon, malaki ang utang na loob ko sa kanila dahil maayos at ligtas kaming nakauwi noon. Maraming salamat at iiwasan ko ng malasing ulit ng ganoon katindi. Delikado, peligroso. Baka manananggal na ang ma-encounter ko sa susunod. Tsak, patay ako. Tinanggal ko ang mini SD card sa camera. Mamaya sa bahay, hahanapan ko iyon na mapagtataguan. Itinaas ko ang aking kamay sa ere upang tumawag ng tricycle na nakaparada malapit sa terminal. Tagalog Online Stories. Please like, subscribe, and share.